Transgender women ay mga kababaihan with transgender experience. Ibig sabihin, hindi nagtutugma ang kanilang gender identity sa kanilang assigned sex at birth. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila babae. Bagkus ito ay isang identidad na sumasalamin sa karanasan ng mga kababaihan na sadyang ipinanganak na iba sa kanilang gender identity. Sabi sa video na to, ang trans women are women. Sila daw ay yung mga babae na may transgender experience na hindi nagtutugma ang kanilang identity sa kanilang sex assigned at birth. Kung titignan po natin, yung paliwanag na ito ay hindi raw nakabatay sa biology kundi sa karanasan, sa experience, sa damdamin at personal na pagkakakilanlan ng isang tao kung ano yung kanyang gender. Ngunit, tama ba ang ganitong klase ng pananaw at ganitong klase ng paliwanag? Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat basta sumunod sa popular na opinyon ng marami sa ating kapanahunan. Ang tanong ay hindi kung ano ang uso o katanggap-tanggap sa ating lipunan at sa ating kultura sa mga panahong ito. Ang tanong ay, ano ang katotohanan? Ano ang sinasabi ng Biblia at ano rin ang ipinapakita sa atin ng siyensya? Una, tignan natin yung pundasyon ng Biblia. Sa Genesis chapter 1 verse 27, mababasa natin na ang sabi, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Pansinin natin, hindi sinabi ng talata na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanilang mararamdaman o nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanilang feelings o sa kanilang experience. Kung ang batayan ng pagiging lalaki o babae ay ang disenyo ng Diyos sa panahon ng paglalang. Kapag sinabi nating trans women are women, ang tanong ay, ano ba ang ibig sabihin ng salitang babae? Kung sasabihin nating ang babae ay sino mang nakararamdam na siya ay babae, ay paikot-ikot lamang ang definisyon nito. Ang tawag natin dito ay circular reasoning or circular arguments. Parang sinabi niyang babae ang babae dahil babae ang pakiramdam niya. Bibigyan ko kayo ng isa pang example. Halimbawa ako, sasabihin ko na ako ay black kasi pakiramdam ko ako ay black. O kaya naman sabihin ko ako ay white American kasi ako ay pakiramdam ko white American ako. So kung titignan natin, anumang pakiramdam na meron ako, hindi nito mababago yung realidad na ako ay hindi isang white American or black American. Ang aking kulay at ang aking pagkatao, ako ay isang kayumangging Pilipino. Kaya naman yung kanilang argument na trans women are women based sa experience ay hindi nito pinapaliwanag kung ano talaga ang isang babae. Sa loob ng libu-libong taon, ang salitang babae ay tumutukoy sa isang biological reality. Ang babae ay isang tao na may reproductive organ na nakatuon sa female reproductive function. Hindi ito isang simpleng social construct lamang. Ngayon, tingnan naman natin ang sinasabi ng siyensya. Sa biology, ang sex ay natutukoy sa pamamagitan ng iba't ibang objective markers. Una dyan yung tinatawag nating chromosomes. Pangalawa, reproductive anatomy. Pangatlo, yung gonads. At yung pang-apat, yung developmental pathways. Sa napakalaking porsyento ng sangkatauhan, ang mga ito ay nagtutugma. Ang babae ay karaniwang merong XX chromosomes, ang lalaki naman ay may karaniwang XY chromosomes. May mga nagsasabi, pero may surgery na ngayon. Totoo, maaaring baguhin ang ilang panlabas na katangian ng katawan. Ngunit, hindi kayang baguhin ng operasyon ang chromosomal sex. Hindi rin ito mababago ang developmental history ng katawan ng isang tao. Kaya nga, kahit pagkatapos ng transition, ang isang biological male ay nananatiling biological male sa antas na genetics at development biology. Hindi ito isang opinion lamang. Ito ang kinikilalang reality sa biological sciences. Ngayon, may magtatanong, paano naman ang nararamdaman nila? Napakahalagang tanong po nung bagay na ito. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat maliitin yung kanilang karanasan. Ang gender dysphoria na tinatawag ay isang tunay na pagdurusa para sa napakaraming mga tao. Tunay ang kanilang sakit, tunay ang kanilang kalituhan, at tunay din yung kanilang pakikibaka sa damdamin na ito. Ngunit, may mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng karanasan at ng katotohanan. Halimbawa, maaring tunay ang takot ng isang tao.
maaaring tunay ang kanyang pagkabalisa. Ngunit, ang pagiging tunay ng isang damdamin ay hindi otomatikong nagpapatunay na tama ang interpretasyon ng isang damdamin. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit sinabi sa atin ng Jeremiah chapter 17 verse 9 na ang puso ay magdaraya ng higit kaysa sa lahat ng bagay. Hindi sinabi ng talatang ito na walang halaga yung damdamin natin. Ang sinasabi nito ay hindi sapat ang damdamin bilang sukatan ng katotohanan. Kaya bilang mga Kristiyano, hindi natin tinatanong lamang ano ang nararamdaman ko. Ang tanong natin ay ano ang sinasabi ng Diyos. Isa pang mahalagang punto ay ito. Kapag ginawa nating batayan ng identity ang subjective experience, nawawalan ng objective standard. Kapag ang pagiging babae ay nakabatay lamang sa pakiramdam, paano natin malalaman kung sino ang babae at sino ang hindi sa kanila? Kung walang objective reality na pinagbabatayan, ang definisyon ng babae ay nawawalan ng malinaw na kahulugan. Kaya naman ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na pundasyon. Hindi tayo produkto ng ating sariling pagpapakahulugan. Tayo ay nilikha mismo ng Diyos. Sabi nga ng awit 139 verse 14, ako'y pupuri sa iyo sapagkat ako'y kakilakilabot at kagilagilalas na ginawa. Ang ating katawan ay hindi pagkakamali. Ito ay bahagi ng disenyo ng Diyos. Ngayon, mahalagang linawin, ang pagtanggi sa ideya ng trans women are women ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi sa tao. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawag tayong magmahal. Hindi tayo dapat manginsulto, hindi tayo dapat mangutya, at hindi tayo dapat magpakita ng puot. Si Jesus ay puspos ng biyaya at katotohanan. Tinanggap niya ang mga taong sugatan, ngunit hindi niya isinuko yung katotohanan. Ganito rin ang tungkulin natin ngayon. Mahalin ang tao, igalang ang tao, pakinggan ang kanyang pinagdaraanan, ngunit mananatili tayong tapat sa katotohanang pinapahayag ng Diyos. Sa huli, ang tanong ay hindi kung ano ang sinasabi ng kultura, kung ano ang sinasabi ng sanglibutan ngayon. Ang tanong, ano ang sinasabi ng manlilikha? Pagtitiwalaan ba natin ang ating damdamin o pagtitiwalaan natin ang kanyang salita? Kaya nga ang sabi sa atin ng aklat ng Proverbs chapter 3 verse 5, lean not on your own understanding. Huwag kang umasa sa iyong sariling pagkaunawa sapagkat kapag nakabase doon, mawawala yung objective standard ng banal na kasulatan. Ayon pa nga sa banal na kasulatan, nilalang ng Diyos ang tao bilang lalaki at babae. Ang ating identity ay hindi nakabatay sa pabago-bagong damdamin, kundi sa layunin ng Diyos na lumikha sa atin.